Ang Clippers number 10 na sa standing ng West after talunin sa overtime ang Toronto Raptors. Hindi naglaro si King Kawhi dahil sa contusion injury sa kanyang paa. Ito yung injury nakuha niya dati pa kaya siya nawala na matagal. Kaya minsan kinakabahan ako dito kay Kawhi kapag naglalaro ng dire-diretso. Parang nalunisan, tuloy-tuloy na. Binitbit pa rin naman ni James Harden 31 points. Kahit walang Kawhi, meron naman silang Jordan at Kobe. Si Kobe Sanders, yung young player nilang ipinapasok talaga sa rotation. Yung isa pa, yung third player nilang si Jordan Miller. Nasa 13 points si Kobe, 19 points naman si Jordan. Ang next 5 games ng Clippers ay Wizards, Bulls, Lakers, Nets at Jazz. Bago sila magkaroon ng tinatawag na Hell Week, ito yung mga teams na makakalaban nila na at least top 6 or top 10 ng bawat conference. Kaya lagi silang dihado dun, kaya malaki ang tama. Mula yon January 31 until All-Star Weekend, dadaanan pa noon ang deadline. Nasa Clippers kasi ngayon so far ang mga tiebreaker kontra sa Portland. Nasa 2 games na lang din kasi ang lamang sa kanila ng Blazers. Ang hahabulin naman nila sa number 8 nasa 6 na games. Ang Golden State so far nasa kanila ang tiebreaker. Tabla ang series ng Clippers at Warriors pero nasa Golden State ang division ranking. Nagkaroon pa sila ng big win kontra sa Knicks. Ang sunod na kalaban ng Golden State ay Hornets na di umano dapat hindi nila gawin yung ginawa ng Lakers na based sa mga write-ups parang in-underestimate ng LA yung Hornets. Based yun sa nasusulat, kinall out din ni Marcus Smart yung kanya mga ka-teammate na wag kasi laging magreklamo at dumiretso sa defense. Ang next game ng Lakers kontra sa Blazers, tinalo nila ito dati nang walang Luka at LeBron kaso andun si Austin Reeves. Based sa report, hindi sigurado makakalaro si Abdiha versus Lakers. Kapag natalo ang Blazers, didikit lalo sa kanila yung Clippers dahil nasa LA yung tiebreaker. Kaya mahirap ngayon tumabla sa Clippers kung nasa gitna ng standing. Ito yung isang game na dapat hindi magpabaya ang Lakers dahil kung titingnan sa win-loss record, 11 games ang lamang ng Lakers sa Portland. Pero kung sinong mananalo sa kanila, mapupunta yung tiebreaker dahil tabla sila sa 1-1 record sa series. Kaya 11 games yung lamang nitong Lakers sa Portland dahil 4 wins at 7 losses ang kailangang habulin nitong Blazers. Kumbaga kahit manalo ng 4 yung Portland at hindi naman natatalo ng 7 yung Lakers, hindi rin nila maaabutan. Pero delikado pa rin kasi nga meron tiebreaker na posibleng mapunta sa kanila or sa LA. Sa Lakers naman, out si Luka versus Blazers dahil sa groin injury. Kasama si Ayton at si Jackson Hayes na questionable status naman. So pwede maglaro, pwedeng hindi. Sa ngayon kasi times 2.9 ang Blazers kontra sa Lakers. Dapat hindi rin magpabaya yung Lakers dahil based sa injury report nila, mahihirapan ng Lakers kung meron pang magkakaroon ng injury dahil after Blazers game na road game pa yon, magkakaroon sila ng isang home game versus Raptors. Back-to-back game yun. After kasi ng back-to-back game na yon, isang araw lang din ang pahinga susundan ng 8 road games na abot until February 4 PH time. Isang araw lang din ang pagitan ng mga games na yon. Ang potential return date ni Austin Reeves, January 27 PH time. Nasa road games yun, kalagitnaan pa. At dahil galing siya sa injury na inaalagaan talaga ng LA, mahirap siyang palaruin kung 1 day apart lang yung pagitan ng mga games. Ang good side naman nun, mula February 6 until February 25, 8 games na home game naman para sa Lakers. Yun nga lang, majority na makakatapat nila doon, top 6 or top 8 teams ng bawat conference. At isa pa, bago matapos yung February or kaya first week ng March, makukuha na ng OKC yung isang spot sa playoffs. Ang Suns makakalaban sa susunod ang Knicks. Unpredictable din kasi ngayon ang Phoenix Suns. Sa next 3 games or bago pumasok ang deadline, may mga teams na hindi dapat magpabaya. Isa doon ang LA. Magkakadikit kasi ang Houston, Lakers, Suns at Golden State. Parang isa or 2 games lang. Ang may pinaka-advantage doon, Rockets, dahil lamang sila sa Suns sa tiebreaker. Lamang naman ang Suns so far sa Lakers sa tiebreaker dahil sa division ranking. Pero meron pang 2 games ang natitira. Kailangan makuha ng LA or ng Suns yun. Sa side kasi ng Suns, kailangan nilang tumabla lang sa tiebreaker kasi nasa kanila ang division ranking. Kaya kapag nagpabaya ang Lakers doon, baka makuha pa ng Suns yung tiebreaker talaga sa kanila at maungusan pa sila. Nasa Golden State naman ang tiebreaker kontra sa Suns ngayon.
Tapos na kasi yung series nila, 2-1 ang Golden State. Ang kailangan lang nilang gawin, tumabla sa Phoenix Suns. Kahit nasa mahigit 22 days na sa number 8 ang Golden State, ang kailangan lang nilang gawin so far sa ngayon, huwag silang matatalo sa team gaya ng Clippers, Sacramento at Lakers. Dahil ang kailangan lang nila habulin yung standing para mapunta pa rin sa kanila yung tiebreaker. At pwede pa silang makasingit until number 6. Mali pala yung statement ko dun eh. Hindi dapat matalo eh. Kundi tumabla sa series kontra sa Clippers at dito sa Lakers. Pati na rin Sacramento. So iba pa yung sa Minnesota, Denver at itong sa Rockets. Kasama na rin dun yung Portland dahil magkakaibang division yung mga yun eh.